Meron tayo ditong transmission assembly ng pang XRM 110. Pwede siya sa mga 110 cut, sa mga China bike, sa mga SYM 110, ganun. Halos magkakaparehas yung mga yun. Basta yung mga 110cc 100, yun, pare-parehas yung mga yun. Yung transmission, meron siyang tatlong dun sa para sa shifting niya. At saka yung dalawang main transmission na gumagana, kung saan nakalagay doon yung primera, segunda, tercera at kwarta. So ang unahin natin dito, yung mas mahaba ng pagkakasunod-sunod nito. Bala ito pag nagbaklas naman kayo ng makina, transmission, ito kahit hindi nyo nabaklasin ito unless na mayroon siyang sira talaga. Kung mayroon siyang bungi o kaya nagpalit kayo, talagang babaklasin nyo. Pero ito talaga yung pinakamadali yung aasimbolin mo dito. Kasi fix na ba siya? Ito lang yung natatanggal. So dahil tong sa akin hindi ko nga binaklas, ituturo ko na lang sa inyo. So itong gear na pinakamaliit na yan, na maliit pero malapad, yan yan yung una. Then pangalawa itong mas maliit kung saan siya ito kasi yung kasi pag nag-shift ka, lumilipat-lipat yan. Kung ipupunta mo sa third gear, second gear, first gear, ganon. Ito yung gumagalaw-galaw. So bali ito yung umiikot. Umiikot siya na ganyan. Ito yung gumagalaw-galaw. So balik tayo sa topic. Then ang pangalawa itong maliit na ito na merong mga tusok-tusok, mga tusok-tusok na yan. Yon. Then meron siyang sa pang ilalim niya, meron siyang washer. May washer sa dun. May washer. Then susunod dun sa washer na yon, meron siyang lock washer. Yun. Halos magka-same size lang sila. Hindi kayo malilito dyan. Tapos yung washer, saktong-sakto siya dun sa sa groove nito. Saktong-sakto siya dun sa parang bahay niya ba. Basta ganun. Hindi naman papasok yung washer na yun kung malaki yung may lalagay nyo. Then sunod itong mas malaki na ganito. Ito siya. Yung lumilipat-lipat na tinuro ko. Then meron siyang lock washer na spline washer ba tawag dito. Basta ganun. Hindi natin alam yan kasi hindi naman tayo mekaniko. Nagdi-DIY lang tayo. Spline washer para hindi siya mahugot. Ganyan parang stopper niya. Ganyan siya. Then susunod yung washer. Washer. Then susunod yun na ito. Ang paglalagay nito, hindi pa ganyan, kundi pa ganyan. Kaya pa ganyan, kaya sa ilalim itong may butas-butas na yan. Kasi siya yung papasok dito pag nag-shift tayo. Yun yung parang mga timon na yan, yung mga titi na yan, tatlong yan. Pumapasok yan dito, yan, sa mga butas na yan. Yun lang. Tapos ito, wala na siyang washer dito. Kung makikita nyo, may paumbok siya, parang washer. Yun yung pinaka-washer niya. Tapos dito, wala na. Pupunta na to sa bearing. Then, sunod naman tayo dito sa isa. Ito, kahit huli nyo nang ilagay yan para hindi kayo malito. Yung pinakamalaki. Kagaya ng sinabi ko, meron rin siyang isang washer at saka yung spline washer na stopper. Yun. Kaya ng sinabi ko, hindi nyo naman matatanggal yan kung walang sira yung mga gear, kung hindi kayo magpapalit. So yan, fix na yan dyan. Hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Then pangalawa ito, itong malaki para sa shifting nya, yung movable, gumagalaw-galaw na yun. Then sunod, meron siyang lock washer again. Kakaiba yung lock nito malaki siya, tapos meron parang ngipin. Yan. Then susunod, kailangan ulit niya ng washer ulit na isa. Magkapares yan. Sa akin hindi ka malilito kasi makikita mo na yung bakat ng ng pinagdikitan niya, kaya hindi ka mawawala dyan. Ganyan siya. Ganyan yung position ng sa akin, yung original niya. Yung. Then sunod ito. Itong mas maliit na may mga butas-butas. So ang pagpasok niyan, paganyan pa rin, pangilalim yan. Kasi susot siya dito sa
Yung parang mga titi na tatlo na yan. Yan, dyan sa susot. Yun o. Then, meron ulit washer na ilalagay ulit dito sa taas. Oh, ito. Bale, pataob siya. Pataob. Then, sunod yung panghuli, yung nasa stopper ng shifting. Kasi pag naabot mo na yung kwarta, pag nag-shift ko ulit, nagdagdag ka, ay mag-i-stop na siya. Hindi kagaya ng iba na babalik sa first gear. Ito hanggang fourth gear, tapos pabalik na lang gagawin mo. So, yun ang ilalagay mo dito. Diyan, then, pinakalas yung pinakamakapal na washer, yan o. So, ito lang yung may pinakamakapal na washer yan, di kayo mawawala dyan. So, yun. Then, pang huli ito namang lagyan natin tong spacer na yan. Spacer na parang bushing. Dun sa likod, papunta sa sprocket yan. Then, lagyan na natin tong malaking, na yan. Bale, ang paglalagay nito, pa ganyan. Hindi pa ganyan dito. Kasi dito, mas mababaw para mabot niya yung parang mga titi na yan. Kasi pag ganyan, hindi niya kayang abutin yan. Oh. Kaya ganyan yung pagkasuot niyan. Yun o. Aba. Then yung washer niya pataob. Makikita nyo, mas matalas dito sa ilalim, sa ibabaw mas mas ma-curve siya. Bali pataob yung paglalagay. So, yun lang po mga ka-DIY. Sana po makatulong ang video na to. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat.